Narito ang isang kwento tungkol sa isang lalaking multo sa isang gulod. Ang multo sa gulod. Elias, isang lalaki na naghahanap ng katahimikan sa liblib na lugar. Lolo Isko, ang tagapag-alaga ng gulod, may alam sa kasaysayan nito. Ricardo, ang kaluluwa ng isang lalaki na hindi matahimik. Isang madilim na gulod sa probinsya. May isang lumang bahay sa tuktok. Si Elias ay dumating sa gulod, bitbit ang kanyang mga gamit. Hinihingal siya dahil sa layo ng nilakad. Sa wakas, nakarating din, dito, sana makahanap ako ng kapayapaan. Lumapit si Lolo Isko. Magandang araw, iho. Ikaw ba si Elias? Ako nga po. Kayo po si Lolo Isko. Ako nga. Halika, iakyat na natin ang mga gamit mo. Umakyat sila sa bahay. Inayos ni Elias ang kanyang mga gamit. Salamat po, Lolo. Walang anuman. Basta mag-ingat ka dito. May mga kwento tungkol sa gulod na ito. Kwento po, tungkol saan? May isang lalaki raw na namatay dito. Hindi matahimik ang kanyang kaluluwa. Multo. Hindi po ako naniniwala dyan. Sige, iho. Basta mag-ingat ka. Umalis si Lolo Isko. Naiwan si Elias sa bahay. Gabi na. Nakarinig siya ng mga kaluskos. Sino yan? Walang sumagot. Kumuha si Elias ng flashlight at lumabas. May nakita siyang lalaki na nakatayo sa malayo. Hoy, sino ka? Lumapit ang lalaki. Nakakatakot ang kanyang itsura. Siya ang multo. Bakit ka nandito? Umalis ka na. Sino ka ba? Anong gusto mo? Gusto kong umalis ka. Hindi ka nababagay dito. Bakit ba galit ka? Anong nangyari sa iyo? Pinatay ako. Ninakaw nila ang lahat sa akin. Sino ang pumatay sa iyo? Hindi ko alam. Basta gusto kong makaganti. Paano kita matutulungan? Tulungan mo akong hanapin ang mga pumatay sa akin. Sige, tutulungan kita. Nagulat ang multo. Talaga, bakit mo ako tutulungan? Dahil gusto kong tumulong. Gusto kong matahimik ka na. Sa loob ng bahay, nag-uusap si Elias at ang multo. Kailan ka pinatay? Matagal na. Hindi ko na maalala. May naaalala ka ba tungkol sa mga pumatay sa iyo? May isa. Mayroon siyang tato ng ahas sa braso. Sige, hahanapin natin siya. Lumabas si Elias at nagtanong-tanong sa mga tao sa lugar. May nakakakilala ba sa inyo na may tato ng ahas sa braso? Ilan sa mga tao ay nagtaka. May isang matanda na nagsalita. Mayroon akong kilala. Siya si Bartolome. Saan ko siya mahahanap? Sa kabilang gulod. Mag-ingat ka, masama siyang tao. Pumunta si Elias sa kabilang gulod. Nakita niya si Bartolome. Ikaw ba si Bartolome? Bakit mo ako hinahanap? May itatanong lang ako. May tato ka ba ng ahas sa braso? Nagulat si Bartolome. Tinago niya ang kanyang braso. Anong pakialam mo? Alam ko ang ginawa mo. Pinatay mo si Ricardo. Hindi totoo yan. Nakita ka ng multo. Alam niya ang tato mo. Sinugod ni Bartolome si Elias. Papayagan ba kitang magsumbong? Naglaban sila. Natalo ni Elias si Bartolome. Aamin ka o ipapaubaya kita sa mga pulis. Umiyak si Bartolome. Sige na, aamin na ako. Pinatay ko si Ricardo. Kailangan ko ang kanyang pera. Saan mo itinago ang pera? Sa ilalim ng puno sa gulod. Pumunta si Elias sa gulod. Hinukay niya ang lupa sa ilalim ng puno. Nakita niya ang pera. Ito na ang katapusan. Dinala ni Elias si Bartolome sa mga pulis. Nakulong si Bartolome sa gulod, sa harap ng bahay. Nakita ni Elias ang multo ni Ricardo. Nahuli na ang pumatay sa iyo. Matahimik ka na. Ngumiti ang multo. Salamat. Sa wakas, makakapagpahinga na ako. Unti-unting nawala ang multo. Palam. Bumalik si Elias sa bahay. Nakaramdam siya ng kapayapaan. Alam niyang nakatulong siya sa isang kaluluwa na hindi matahimik. Dumating, iho, narinig ko ang nangyari. Salamat sa pagtulong kay Ricardo. Ginawa ko lang ang tama, Lolo. Ngayon, ang gulod na ito ay mapayapa na. Ngumiti si Elias. Sa wakas, nakahanap siya ng kapayapaan. Kung mayroon kayong karanasan na nakakatakot, maaring send sa akin dito. At kung nagustuhan ninyo yung kwento, paki-like, subscribe and share. Maraming salamat.